To send money from Landbank to GCash, dapat nakapag-install ka na ng Landbank mobile app. Pagkatapos kapag naka-install ka na, if may Landbank account ka pero hindi ka pa register sa Landbank mobile app, enroll mo muna by tapping this sign up now. Pero if may account ka na, fill out mo lang account details mo, then login. At mapupunta ka na dito sa account section. So to send money from Landbank to GCash, tap fund transfer at mapupunta ka dito sa fund transfer section. Tap mo lang fund transfer at mapupunta ka dito. So to send money from Landbank to GCash, tap mo itong destination account at mapupunta ka dito. Then under bank, tap mo itong arrow na ito at mapupunta ka dito. Scroll down ka lang hanggang makita mo ang GCash tulad nito. If ever naman hindi mo talaga makita, tap mo lang itong enter search keyword, then search GCash tulad ng ginawa ko. Then tap mo itong GCash na nag-appear at magre-reflect agad dito sa non-enrolled account. Dito naman sa account number, ilagay mo lang GCash mobile number ng pagpapadalhan mo ng pera tulad ng ginawa ko. Dito naman sa receiver's name, ilagay mo lang ang pangalan na may-ari ng GCash account ng pagpapadalhan mo ng pera tulad ng ginawa ko. Ito namang receiver's mobile number at receiver's email, optional lang ito. Pwede mong lagyan, pwede din hindi. Ako hindi ko na lalagyan. At tap ka na diretso agad sa proceed at makikita natin na nag-reflect na siya dito. Dito naman sa amount, lagay mo lang dito kung magkano gusto mo ipadala na pera. May minimum of 1 peso pala at maximum of 50,000 pesos per transaction. Dito naman sa transfer channel, tap mo lang itong arrow na ito at mapupunta ka dito kung saan may dalawang option sa pagsend ng pera, InstaPay at PesoNet. InstaPay kung gusto mo na real-time mag-reflect ang pera na pinadala mo. PesoNet naman if gusto mo secure pinadala mo na pera and just in case nagka-typo at invalid yung beneficiary, may babalik pa. Yun nga lang hindi real-time pag-reflect ng pera mo. Pero, since gusto natin real-time at sigurado naman ako na walang mali, piliin ko InstaPay. Dagdag kaalaman nga pala, kapag ang pera na pinadala mo sa Landbank ay mas mababa or equal sa 1,000, libre ang pag-send ng pera. Kapag mas mataas naman sa 1,000, may bayad na ito na 15 pesos per transaction. Dito naman sa purpose, tap mo ito. At mapupunta ka dito sa mga possible reason ng pagpapadala mo ng pera. Pumili ka lang sa mga options na nakalagay na naaayon sa reason mo. Kapag nakapili ka na, it will reflect dito. Dito naman sa remarks, optional lang ito. Pwede mo lagyan, pwede din hindi. Kapag okay na lahat ng info, tap mo itong transfer now. Then double check mo ang info na nilagay mo. Kapag may typo or mali, tap this arrow para maka-edit ka pa. Kapag okay na lahat for you, tap confirm at mapupunta ka dito. At makakatanggap ka ng message din galing kay Landbank. Tap mo lang and makikita mo itong OTP galing kay Landbank, yung 6-digit. Memorize mo yan at ilagay mo dito tulad ng ginawa ko. Then tap proceed and this resibo will generate, meaning successful pag-transfer mo ng pera. Tanong, real-time po ba mag-reflect? To answer your question, let us open our GCash account and makikita natin na nag-reflect na pinadala natin pera from Landbank. Helpful ba ang video na ito para sa iyo? Ang gusto mo din matutunan paano mag-send ng pera from GCash to Landbank, may tutorial din ako para dyan, click mo lang ito. So if you want more videos like this, don't forget to like and subscribe. Yun lang, see you in my next video. Let's go!